hindi po ba yung Bible, marami po siya mga version, may mga codex, may mga Dead Sea Scrolls, tapos iba-iba na po yung mga salin, iba-iba yung mga translation, tapos may mga tinatanggal pang mga ebanghelyo dahil may mga kinikilingan, ganyan. So, hindi po ba different yung interpretations ng tao? So, hindi po kaya minsan literal yung interpretasyon natin sa Biblia? Alam mo, kapatid, kaya ipagpaumanin mo kung sabihin ko sa'yo na kami hindi namin ini-interpret ang Biblia. We do not have any right whatsoever to interpret the Bible. Firstly, God's Word must be interpreted by God Himself. If we are going to interpret God's Word, then we will fail. Kung tayo ang magbibigay kahulugan sa salita ng Diyos, masisira tayo. Kakamali tayo. Bakit? Pakinggan mo kung ano itsura ng Diyos at kung ano itsura natin. Sa 55:8 ng Isaias, ganito nakasulat. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Napakataas pala ng pag-iisip at lakad ng Diyos. Paano mo naman papaliwanagan yung sinabi niya? Kaya yung mga nagpapaliwanag dyan, di naman nagpapaliwanag, nagpapalabo tinan mo lang yung turo si Kristo'y tao. Pagpapalabo yun. Alam mo kung bakit ko sinabing pagpapalabo? Pinakakahulugan na nila kasi sa sarili nila yung Biblia. Samantalang ang Biblia may pakahulugan sa kanyang sarili. Basahin natin ang Mateo 1:21, tuloy-tuloy. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Yan ang paliwanag ng Biblia. Paano mo pang papaliwanag yan? Manganganak siya ng isang lalaki, ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Pag nilabo, sumasa kanila ang tao. Tamo? Kaya sa kanila tao si Kristo Nilabo kasi pero kung liliwanagin, ang Biblia magpapaliwanag, ang kahulugan ng pangalan ni Kristo, sumasa atin ang Diyos. Di hindi tao si Kristo? Di ba maliwanag yan, kapatid? Kaya alam mo, yung sa tanong mo, iba-iba salin ng Biblia, iba-iba ang version ng Biblia. Totoo yun. Totoo yun, kapatid. May King James Version, may Revised Standard Version, King James din yun. May Modern King James. Yan lang King James. Tatlong klase yan, King James Pero King James Version yan. Tatlong version na yan. Meron pang Douay-Rheims Version, may Wycliffe Version, merong Revised Standard Version, may American Standard Version, may Modern English Bible. Ang dami, kapatid, na Bible ng mga version. Pero hindi natin ikinababahala yon. Alam mo, kapatid, sa lagay ko, hindi ako nababahala kahit napakaraming version ng Biblia. Hindi naman nagbabago yung original Hindi nagbabago yung original. Alam mo kung bakit? Meron tayong hawak sa mundo ngayon. Nasa British and American Museum at saka nasa Vatican Museum, yung tinatawag na mga ancient manuscripts ng Biblia na kung tawagin Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, yung Codex Washingtonianus, yung mga kung ano-anong codex ng Biblia, mga handwritten translations ng Biblia yan na naiingatan ngayon sa mga museo ng mundo. At dahil sa computer ngayon, hindi na mahirap kumonsulta ron sa Dead Sea Scrolls, mababasa mo na sa iyong sariling libro, may kopya na ako ng Dead Sea Scrolls, photocopy pa, meron na akong kopya ng iba't ibang mga ancient manuscripts. Kaya, matitrace mo, kapatid, kung ano ba talaga ang kahulugan ng salitang ginagamit na kuminsan nagkakamali sa pagkakata-translate. Kasi kaya naman nagkakamali yung pagta-translate ng iba, merong mga salita hindi mo maita-translate na word for word. Sa paglilibot ko, nakita ko ang mga wika ng tao. It is impossible for you to translate every word into another word
in another language. There are words in a particular language which you cannot literally translate into another word in another language. Kaya, masasabi ko sa'yo, wala tayong aalalahanin. Sa atin pa hanggang ngayon, sa kalooban ng Diyos, ang mga manuskrito ng Biblia as early as the 2nd century. Yung tinatawag as the 2nd and 4th century, yung mga Oxyrhynchus papyrus na yun na sinasabi, nasa atin ang kopya niyan sa mundo. Na-preserve yan sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, kahit magsalin na magsalin, makakabalik ka naman doon sa pinanggalingan eh. Parang ganito, kanino ka ba lahi ng galing? Nagka-mix-mix na lahi. Pero kung babalik ka ng babalik, pabalik ng pabalik, makikita mo sa lola mo, sa lola ng lola mo, sa kaluluhan ng lola mo, makikita mo kung anong pinanggalingan mong lahi. Ganon din ang pagsasaliksik sa Biblia. At hindi na mahirap yan, salamat sa Diyos. Ngayon po kasi dahil sa computer, napakadali na. Pipindutin mo lang ang computer, lalabas na kung ano yung gusto mong sitas ng Biblia. Hindi ka na mahirapang magsuri. Kaya huwag kang mag-alala ron. Ang masasabi ko lang sa'yo, kami hindi namin ini-interpret ang Biblia. Binabasa lang namin dahil ang Biblia may sariling interpretasyon. Wala tayong karapatang interpret ang Biblia dahil ang ating kaisipan napakababa compared sa kaisipan ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung paano ang langit mataas sa lupa, gayon ang aking pag-iisip, mataas kaysa sa inyong pag-iisip. So we do not have any business interpreting God's word. If it is God who is uttered a particular word, ask God what is the meaning of that particular word and you will be enlightened. Gaya nito, biyak kita halimbawa kapatid, Filipos 3:2. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Lagay nga natin yan sa English, pakibasa nga yan, kapatid na Daniel. Beware of dogs. Ayan, ang salita na yan, salita ng Diyos. Beware of dogs. Mag-ingat kayo sa aso. Aba, nakakita ka na ba ng beware of dogs sa mga bahay na malalaki ng mga tao, kapatid? Opo. Baka interpret natin yan, sabi ng Diyos, beware of dogs. Mag-ingat sa aso. Ang ibig sabihin yan, Doberman. O kaya, yung Pilch. O kaya, yung, yung maliit, may chihuahua pa yata O, mag-ingat ka sa aso. Yung malalaking aso, yung mga, tawag doon yung mga kumakain ng tao, yung nahanggat sa liig. Rottweiler. Ayan. Marami kasing aso no? Pagka papakahulugan mo yan, magkakabali ka ang Diyos ang may sabi, mag-ingat sa aso. Di sa kanya mo tanong, Diyos, ano po ba ibig sabihin, beware of dogs? Yung beware of dog kasi, marami kang pwedeng interpret yan Pag ang Diyos ang nagsabi, beware of dogs, para huwag ka maligaw, huwag ka sa dog trainer man magtanong kung ano kahulugan. Ang Diyos ang may sabi, beware of dogs. Pag nagtanong ka sa dog trainer ng kahulugan, mali, dahil hindi naman Diyos yung dog trainer Ang Diyos ang may sabi, beware of dogs, sa kanya magtanong, ano po ba yung beware of dogs? Why beware of dogs? Sabi ng Diyos. Tingnan mo ang sagot ng Diyos. 56:11 ng Isaias. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Dapat nga palang mag-ingat. Yan palang mga asong tinutukoy ng Diyos sa pag-iingatan natin, mga pastor na walang pagkaunawa, ililigaw ka niyan, kaya mag-ingat ka dyan. Yon. So ang Biblia, hindi po yan pinapaliwanag. May paliwanag na sarili ang Diyos sa Biblia. Yan ang aking sagot sa iyo.